700 Club Asia. Peter, parang shocking yung kwento doon na Shocking, driving. Comedy. May Oo comedy nga pa. Action. Pero yung word kasi na driving without money, parang nakakatawa yun ha. May naalala lang ako kasi kahapon nasa parlor ako. Tapos habang hina-hot oil ako, bakit may mga pulis na dumadaan doon? Tapos nakita talaga nung gumagawa sa akin, nagkakaabutan doon. Kaya I pray that napanood nila ito, na matouch sila ng Panginoon na magkaroon ng pagbabago at mag-ibang kanilang buhay. But with God, all things are possible. The biblical law of change says that we can transform a whole city or nation, one life, one heart at a time. But does this apply to a law enforcer who thinks he is above the law? Panoorin natin to. Nga namatay po siya, yun ang dahilan kaya ako'y nakulong. Sa 4 na sulok ng kulungang ito, nakaramdam ng pangungulila si Elmer. Napakalungkot ng buhay ng isang nakakulong guro. Nanginginig ka, inip na inip ka, hindi mo malaman ang gagawin mo, iniisip mo lagi ang mga bagay-bagay sa buhay mo at sinasabi ko sarili ko, pati Diyos ay sinisisi ko. Meron kayang Diyos? Yan po ang takbo ng buhay ko noong panahon na yun. Sabi ko, nasaan ang Diyos? Balot man ng pagsisisi, ay wala siyang magawa. Sa loob ng bilangguan, naabot ng pandinig ni Elmer ang salita ng Panginoon dahil sa Bible study. Subalit nanatili siyang bingi sa panawagang iyon. Merong isang patuloy na nagtityaga roon, isa po siyang counselor ng 700 Club. Sabi niya, alam mo ninyo, kaya kami nandito dahil mahal kayo ng Diyos. Sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin ng mahal ako ng Diyos? Bakit nakakulong ako dito? Hindi ko maunawaan ang salitang mahal ka ng Diyos. Hindi nakbayan niya ako sa balikat. Sabi niya, ipipray kita kapatid. Sabi niya, buksan mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sa isang panalangin ay binuksan ko ang buhay ko at tinanggap ko si Jesus na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam mo niyo, nagkaroon po ng pagbabago ang takbo ng buhay ko. At isang araw nalaman ko lamang na nagbabasa ako ng Biblia. Sabi ng Mateo, mahalin mo ang kaaway mo sapagkat ang pagmamahal ay manggagaling sa Jesus. Mamahalin ka ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, mahirap pati yung bumalik sa akin, mamahalin ko ba yun? Tinanggap ko na lamang ang mga salitaan niya. Kaya isang araw, tinest po ang sarili ko ng Panginoon. Yung mga mahal ko, yung mga bisita ko. Sila, hindi ba yung mali sa'yo? So, ang nangyari, nagkaroon kami ng resistance po ng demanda ko sa kanya. Sabi ni Judge Diaz, kamayan mo ang bumaril sa'yo. So, kinamayan ko. Pero sabi nung makulit din yung clerk of court, sabi niya, ba't kamayan lang, i-embrace mo? I-embrace daw. Sabi ko, Panginoon, i-embrace ko, mukhang demonyo ito. Pero pinilit kong i-embrace siya, sarap talaga sakalin, kasi pagkakataon ko na sana yun. Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos na nasa puso ko, pinalitan yung galit ng pag-ibig, in-embrace ko siya. Alam mo niyo, napasigaw ako, napahiyak ako, yung puso ko na talagang may balaraw na nakabaon dito sa mahabang panahon na inabunot. Parang nakahinga ako. Sabi ko, sarap. Sarap pala na naalis yung galit sa puso mo. Kaya yun po ang naging simula. Doon po sa kaso namin, acquitted po kami doon. Self-defense po ang resulta po ng demanda namin. Na-acquit po kami, nakalabas po ako. Isang bagong nilalang. Sa paglabas ng selda, sinikap ituwid ni Elmer ang mga baluktot niyang gawi, sa serbisyo man o sa personal niyang buhay. Kinausap po ako ng Panginoon, sabi niya, woe unto you. Kasumpa-sumpa daw, hindi nga naman ako umiinom, but I'm the source of drunkenness. Kaya sabi ko, kailangan may stop yun. Kinausap ko yung misis ko. Sa yung mga alak-alak mo? Anong tigilan? Ito na nga lang ang, nakasantidan natin tapos pipigilan pa. Ano pinagsasabi mo? Nangusap sa akin ng Panginoon na tigilan na natin yung pagtitina dahil ako hindi ako umiinom, tapos tayo nagiging sort tayo ng drunkenness dito. Ano ngayon? Saan nasasabi mong nangungusap ang Panginoon sa'yo? Bakit sa akin hindi? Tapos sa'yo nangungusap? Nagsasabi, ano ka ba? Sinabayan ni Elmer ang galit ng asawa. Pinagbabatot, pinagbabasag niya ang mga tinda nilang alak.
Matapos ang insidenteng iyon, napagdesisyonan ng mag-asawa na isara ang kanilang tindahan. Nakipagsosyo sa business ng printing ng plastic bottles si Elmer. Madaling umasenso iyon. Nakaipon ako ng 70,000. Nag-start kami ng 4 na makina at 10 trabahador. At alam mo nyo, na-improve po yun. Ngayon po ay 60 makina na. Napakabait naman ng Lord at naging supportive naman si Sister Hilda sa akin. Unay na nakita ko po ang galaw ng Panginoon. Na-improve na po ang financial namin, pati yung mga sasakyan namin. Dati, bisikleta lang ang kaya kong bilhin. Nakabili ako ng mga kotse, owner jeep, nakabili ako ng Prado, nakabili ako ng maraming sasakyan. Na-improve pa yung business namin. Hindi lang naging printer ako, nagkaroon ako ng cargo forwarder. Sa ngayon, yun, nakapatayo ako ng building na ito at worth mga 12 million na rin ito. Tuloy-tuloy ang pagpapala sa buhay ni Elmer. Natagurian siyang Outstanding Policeman of the Southern Police District. Talaga ang Diyos ay nirecover niya ang lost moral ko. Ngayon ay hindi nagalit ang Makati Police sa akin. Mahal na mahal ako. Itinatag ni Elmer ang Police for Jesus Christ na naglalayong payabungin ang paggawa ng mabuti sa serbisyo ng may takot sa Diyos. Kaya alam niyo talaga ang Panginoon, napakabait. So last month ay nakapag-retire ako. At siyempre may reward ako ng Philippine National Police. Kulang-kulang 2 million ang award. Pero I'm waiting for my second retirement. Of course, ang award po, reward ng Panginoon sa akin ay eternal life.